So, hello no, ngayon no, pag-usapan natin tungkol sa mga pangyayari dito sa mundong ito no, na nakakaapekto sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. No, so, alam naman natin dito sa mundong ito na marami talagang mga kaguluhan ang nangyayari sa bawat sulok ng mundo. So, ito no, itong mga bagay na ito like wars, yung mga nakakabalita tayo ng mga war, gira, problema sa mga ganito sa mundong ito, nakakabalita tayo sa mga news, nakakarinig tayo ng mga ganito. Sana no, wag sana natin itong bigyang kabuluhan. Kailangan mananatili tayo sa ating Panginoon at wag nating problemahin ang mga bagay na ito. Kasi kung tayo sumusunod sa ating Panginoon Kristo, hindi tayo dapat mapapaepekto sa mga nangyayari dito sa mundo ito. I-focus natin ang isip at puso natin sa ating Panginoong Kristo. Kasi nga, kung bibigyan natin ito ng kabuluhan, itong mga bagay na ito, malaking epekto ito sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yung mga gira, minsan mahigpit yung pananalig at pananampalataya natin sa ating Panginoon. Dahil nga sa gira, mas dito pa tayo nagkakaroon tayo ng takot. Puno tayo ng pag-alala, dadagdagan pa ng mga media, ng mga sinungaling na binabaluktot ang katotohanan, yung mga bagay na nire-report nila, nagdala ng panic ng bawat tao. So kung itong mga bagay na ito, bibigyan mo ng pansin, kumbaga didibdibin mo ito, maaapektuhan tayo. Maapektuhan ka, maapektuhan tayo. So, huwag sana nating bigyan ng pagkakataon ang demonyo na makapasok sa isip at puso natin. Kasi itong mga bagay na ito naririnig natin, mga demonic yan. Hindi ko sinasabi na wag na tayo makinig. Manood tayo niyan kasi at least alam din natin na pangyayari sa mundong ito. Pero hindi nangangahulugan na iyong bibigyan mo talaga ng kabuluhan o pansin sa buong puso. Kasi kung itong mga bagay na ito, bibigyan mo ng kabuluhan, ang dala nito sa iyo, takot at pag-alala. Kasi nga, gira, paano to, ganito, ganyan. Minsan, naapektuhan ang ating pananampalataya. So, huwag nating hayaan na itong mga bagay na ito, no, siyang makakadistract sa ating Panginoon, sa pananampalataya natin. So, it's better for us no na ang ipopokus natin na mananatili tayo o punuin natin ang isip at puso natin sa mga salita ng Panginoon. At doon tayo makikisama sa mga taong may takot sa Diyos. Mga taong walang ibang pinag-usapan kundi ang salita ng Panginoon, ang ating Panginoong Kristo. Mas maigi na punuin natin ang ating isip at puso sa Diyos upang hindi tayo madaig ng kaaway. Kasi ang kaaway, ginagawa din ang lahat ng paraan upang manlinlang sa mga tao. Minsan, dinadaan niya sa mga news, mga problema dyan. Kung papansinin mo yan, mamumroblema ka at mag-aalala ka. At dahil sa pag-aalala mo, maapektuhan ang pananampalataya mo. Pero kung pupunuin mo o pupunuin natin ang isip natin sa salita ng Diyos, sa pagsunod sa kanyang kagustuhan, kung ano man yung mga bagay na gusto ng Panginoon, na nakadagdag at nananatiling matibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, kung paano tayo maglingkod sa Kanya, punuin natin ang isip natin sa salita niya, hindi tayo basta-bastang madadaig ng kaaway. Kasi nga, ang salita ng Diyos na nasito sa puso at isip natin, ito yung nagiging shield or panangga na hindi tayo tatablan ng ating kaaway o ano man yung binabato sa atin. Ngunit kung kahit gaano pa kahigpit ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon, kung bibigyan mo naman ng space, bubuksan mo ang pintuan ng pag-alala dahil sa mga nakikita mo, gera, mga fake news na binabalita ng mga media, yung mga binabaluktot ang katotohanan, yung mga dala nila balita is, kung iisipin mo talaga is purpose sa kanila binabalita para magpanik yung mga tao, maapektuhan ka noon, yung pananampalataya mo na mainit, mababawasan yan at hanggang sa babagsak yan sa pinaka malamig. No? Dahil nga apektado ka sa mga bagay, sa mga nakikita mo, naririnig mo, so wag sana ganun. Kasi bakit? Lagi nating tatandaan, kung ang Diyos naghahari sa iyong puso, kung ang Diyos nagiging sentro sa buhay mo, hindi ka magpapadala sa mga ganito.
Hindi ka tatablan sa mga ganito lamang mga balita na yan. Ngunit kung bibigyan mo ng pagkakataon ng kaaway na makapasok, pulo-purid ka, nga nanatili ka pa rin sa mundo, lagi nating tatandaan na ang problema, mananatili lamang yan sa as long as na ang tao buhay pa. Pagkamatay ng isang tao, wala na. Lagi nating tatandaan na ang buhay natin dito sa mundong ito, sandali lamang at mamamatay tayo pagdating ng panahon. Paglipas ng panahon na umalis na tayo sa mundong ito, sa buhay na ito, mawala na tayo, mamatay na tayo, hindi na tayo babalik pa. So, lahat ng mga nangyayari sa mundong ito na ginagawa ng mga tao, na siyang dahilan, ikaw ay napanik, nag-aalala, natakot, na ganito ganyan, magiging walang kabuluhan yan. Kaya nga, ang bawat tao kasi na walang takot sa Diyos, itong mga taong ito nagdadala sa iyo ng mga problema, panik, takot, pag-alala, yung mga tao na yan, ginagamit ni Satanas upang ikaw ay wasakin. Yung isip at puso mo wasakin. Kasi destroyer si Satanas. Wasakin ka. Yan ang purpose niya, to destroy, to kill, and to deceive. No, so, kailangan mananatili tayo sa kanyang salita. Mananatili tayo sa kanyang kalooban kung ano ang gusto niya. Kung ano ang kanyang kinalulugdan. Yun ang gagawin natin, yung mga bagay na kinalulugdan niya kung saan kinasiyahan niya. Hindi yung mga bagay na nag-aalala tayo sa mga pag-atake. So pilitin natin na kung tingin mo, ang mga balita sa iyo ang siyang dahilan na lumalamig yung ano mo, pananampalataya mo dahil nagkukos ito ng worry, pag-alala, panic, takot, kaba. Huwag ka na manood niyan. Iwasan mo na lang. Nabuksan ang mga social media or iwasan mo na lang. Kasi kung yang pakikinggan mo, bibigyan mo ng pansin, bibigyan mo ng kabuluhan, maniwala ka sa akin, yung pananampalataya mo, lalamig. So huwag mong hayaan na yung mga bagay na yan na ginagamit ni Satanas as siyang magdadrag sa iyo, hihila sa iyo upang yung pananampalataya mo mawawala. So huwag mong hayaan na sa pamamagitan lamang yan, masisira ka. No, pagsikapan natin no, na gawin natin kung ano ang kinalulugdan ng Diyos. Kasi dito sa mundo, itong pagsisikap natin kung ginagawa natin yung mga kinalulugdan niya, tayo rin ang makakabenepisyo nito. Matatanggap natin ang kanyang mga pangako. Ngunit kung puno tayo sa pag-alala, problema, takot, ay pagdating ng panahon, wala tayong mapapala na kagandahan. Kasi kung ang Diyos naghahari sa iyo, ang takot at pag-alala, hindi mo yan bibigyan ng space sa buhay mo. Hindi ka magpapadaig niyan. Yan ang sinasabi sa Biblia. No, so hanggang dito na lang, and God bless you.